Here's from J.com. Sorry ko another video. And recently, bumigay na yung Android tab, yung pandemic tablet ko since a few weeks ago. So, nakahanap tayo ng mura-murang tablet. Gusto ko lang ng pang video consumption. And ito, na-tsempohan natin to. On sale to. Actually naka-sale na to as early as we were 12 sale. So, nabili na itong my phone. Yeah, medyo nostalgic to to. Itong my T8S, actually ang bibiling ko dapat yung my T8. Pero for some reason na medyo holiday nung particular time na in-order ko siya. So, buti napigilid ako ng my phone na kunin yun. And mas pinili ko yung my T8S. Which habang ibigay sa inyo later in the video, ba't pinili ko yung my T8S and for you, nabili nyo yung my T8S over the my T8. So, ito yung official box. So, particular nito is isa lang yung color nito na available, which is yung color black. Kasi ito yung official box nito. So, makita nyo yung key specs. 3 gigs RAM, 32 gigs storage, 8 megapixel main camera, 5 megapixel front, 5100 mAh battery, 1600 or 1.6 GHz octa-core processor, 8 GHz of WXGA, which sa actual numbers yun is 1280 by 800, so bit more than HD. Tapos LTE na siya. Tapos Android 11, OTG, dual SIM. Then nostalgic siya since wala nang phone sa my phone. Even do sa comment section makita nyo na binanggit nila na di sila nagbebenta ng my phone DTV dongle, which is yung breakthrough na sa my phone. So, nabili ko to sa Shopee. So, nasa description below yung kung paano siya mabibili. Nakuha ko to actually as, nakuha ko lang to as 1,000 pesos something. Pero nakamura ako 200 pesos off. So, parang nabili ko lang siya ng nabili ko lang siya 1,200, less than 1,200. And, may voucher ako nun. May voucher ako na nagkataon. So, 1,500 yung official price niya. Pero 1,499 to be exact. Pero nabili ko lang siya ng 1,199. So, pakita na natin yung rest of the box. Tapos ito na yung rest of the box po na ito yung SIM injector pin since meron yung dual SIM slot. Tapos ito yung my T8S na quick start guide. Yan yung itsura mismo ng phone. So, actually, yung babasahin to. Tapos, rare fine na makakita ng earphones since may 3.5 audio jack yung phone. Yan. Tapos, bookmark pala, sorry. So, tapos, yung charger. I think, yung dito na makikita natin yung may T8S na naka-box. Unboxing. So, nakikita nyo talagang old school pa. 2023 pa yung sticker. So, old stock siya. Pero brand new siya. Brand new. 2025 na ngayon. Papunta na tayo sa 2026. Tapos, ito yung kanyang, charging speed, 5 volts to amperes. So, 10 watts. Not bad. Kasi yung previous tablet ko na USB Type-C port is 5 watts lang. Sobrang old school. Isipin mo, 2021 pa yata tong tablet na to. And yung kanyang cables. So, bago natin pakita yung mismong tablet, napansin nyo na wala siyang kasamang case. So, pakita na, andyan sa description din below na bumili ako na itong universal na case. So, ang bibilin nyo is particular is yung 8 inches. Since 8 inch tong tablet na to. So, medyo DIY ko lang siya dito sa part na to. Lagyan ko siya ng cut para makapa nyo yung volume rocker tsaka yung power unlock button. Medyo matatakpan lang konti dito yung camera. Pero walang problema sa akin na tatakpan ng konti yung camera since I'm not gonna use this tablet for camera obviously. Mas gagamitin ko siya for video consumption. And maganda sa kanya, covered yung kanyang covered yung corners, makapal yung corners niya. And ito, pwede mo siyang gawing stand. Yan. So, pwede mong i-adjust by angle. So,
Ito, bibili kayo itong MyPhone T8s na tablet, it's a must din na bumili kayo ng itong particular na universal tablet case. Since wala, kahit third party na MyPhone T8s na tablet case, wala kang makikita. Nag-search na ako sa Shopee, tsaka sa Lazada, wala akong makita. So, itong universal tablet case na pang 8-inch ang pipiliin nyo sa link description below para maprotektahan nyo itong phone, yung tablet na to. And ito na yung my phone, my T8s, nakakalito, no? My phone, pero tablet siya. My phone, my T8s na Android tablet. May ano siya, tawag ito, meron nang nakalagay na built-in screen protector. Sabihin, may nakalagay na screen, pre-applied screen protector. So, nakatira na kanina sa gilid is merong volume rocker and yung power lock button. Tapos, ito, wag kayong magulat dito na ano dual speaker. Single speaker lang yan. Actually, ito part na ito yung nagpa-fire. So, itong particular ito. I think ito para sa phone call since meron itong SIM card. Tapos, wala dito sa side na to. Tapos, sa taas, nandito yung USB-C port, yung 3.5 audio jack, then yung SIM card slot, and yung micro SD slot. So, makita natin yung loob nito para makita natin kung totoong dual SIM or hybrid dual SIM. So, wala natin, nasa loob. Yan, may lagay na muna akong SIM card dito. So, makita nyo is hybrid. So, gagawin nyo, dalawang SIM. So, dalawang nano SIM or isang nano SIM plus micro SD slot. So, sa setup nito na 32 gigs storage, I think ang gagawin nyo malamang is mas suitable sa akin na maglagay ako ng isang nano SIM and micro SD. That is taken, itong tablet ito can support out to 128 gigs ng micro SD. So, ayan, ito yung binoot up natin yung my T8s tablet. So, mapapakita nyo na talagang may pre-applied siya na screen protector. Which is convenient. At least, especially ako, ito yung weakness ko actually. Weakness ko yung magkabit ng tablet, ng screen protector. Nagpapakabit ako usually. So, ay makita nyo na pre-applied yung kanyang screen protector on this one. So, ito na yung MyPhone T8s tablet. Actually, guide ko na siya for a number of weeks. So, ito yung interface niya pa naka-landscape. And, Android 11 pala siya. Android 11 ito. And, nung check natin yung Antutu, pakita natin yung later on yung Antutu score nito. Yan. So, I think Antutu score niya, so 173,859. Tapos, walang particular na information online kung ano yung processor sa loob nito. Even sa website sa website ng iPhone, wala nang official specs sa website. Even do sa listed nila sa Shopee, wala akong makikita kung yung exactong processor. Kahit sa naunang bumili. So, check natin kung ano yung processor sa loob. So, ito yung screenshot natin. So, ang processor nito is actually UDSOC 9863A, which is common na ito sa mga budget dati na Android phones na nung panahon pa na pausbong pa lang ang 5G noong time na yan. So, for a tablet na for video consumption, respectable na, good enough na. For comparison naman, yung previous tablet ko noong 2021 na tumagal ng over 4 years, meron siyang Kirin 71 or 710A processor. Mas malakas ng konti yun kumpara rito. Pero nag-check ako. Since ang purpose ko talaga dito is for video consumption, lahat sinalang ko since sinalang ko lahat sa YouTube, Facebook, TikTok, Blast TV, Signal Play, and importante sa akin yung i1. Since yung previous tablet ko na hindi talaga siya Android hindi siya Android. It's a Huawei, walang GMS na Huawei tablet. It has full Android talaga to. It can support
apps like iWatch. So, yung media consumption ko nito is, so yung ginagamit ko siya for media consumption on Wi-Fi, usually tumatagal sa akin ito ng mga 8.5 hours. Maganda sa kanya is dual band Wi-Fi na siya. Tapos, it can support GOMO and Smart SIM, pero we have to check kung supported niya yung dito. But I guess, also support niya yung dito SIM on this particular one. Since 10 watts charger lang siya, ang charging time nito is nasa 3 hours. So, pakita na natin yung likod. Yan, the classic Philippine map ng ng my phone, sorry. So, ano siya? Matte finish ito. So, walang problema. Dito sa spot na to yung umiinit pag medyo matindi na yung ginagawa yung task. May nakita ako sa review na it can run even Mobile Legends pero on a separate page up. So, kailangan natin i-upload doon lalo sa mga kakakuha pa lang ng Aguinaldo if you're looking for budget tablet. This one is 1,199 kung meron pa kayong ma-champion pa yung voucher. Yung official price nito is 1,500. Tapos yung binanggit pala natin na comparison for My T8 is yung My T8 kasi mas mura lang siya ng less than 200. Pero you're getting a bit weaker na processor. Quad-core lang siya. We have to verify kung anong eksaktong processor na gamit doon. Pero I guess mahina ng konti yung processor sa kanya. And kaya hindi ko rin nagustuhan yung My T8. Same ano siya, same screen size, pero 4,000 mAh yung battery lang. Itong My T8s is 5,100. Tapos, ang downer sa My T8 is micro SD lang yung My T8. Pero yung My T8s is USB-C port na. So, for me, so far, it works like a charm for me. Lalo na syempre ngayon, wala masyado ginagawa these days. Sarap manood lang ng mga video sa YouTube. Lalo na karamihan ng mga pinapanood nyo sa TV, na sa YouTube na, PBA, yung mga pinapanood nyo sa mga free TV shows. So far, so good. And so far, it works like a charm for me.